March 8, 2025. On the day na sinasabi nila that the First Lady ay may inattendan na konsyerto. Parang di naman totoo yan. Ayan si Lisa, oh. Nandyan siya, kumakain, katabi niya si Tantoko. So meron pa, something is not adding up. Nako, panigurado, ikatutuwa ho ni Auntie Claire itong ating update na to. Ilinabas na ho ng County of Los Angeles Medical Examiner yung pagsusuri nila dito kay Paulo Tantoko. Palakpakan ho tayo. Yan na nga ba sinasabi natin? Para doon sa mga nagpapakalat ng fake news, ito ang para sa inyo. Tutulungan ko na si Auntie Claire na ipakita kung ano ang buong katotohanan kaugnay dyan sa pagkakagurgur na yan nitong si Paulo Tantoko. Ha? Papakita ho natin dito sa video na to. Papasadaan din ho natin na mabilisan. Itong mainit na balita na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang pagpapataw ng karagdagang buwis sa mga savings ng ating mga kababayan. Yung mga long-term savings, wag ho kayong magpalito. Iba ho yung mga nakadeposito, iba ho yung mga naka-time deposit. Yung mga naka-time deposit, yun ho ang kanilang pinatawan ng additional 20% tax ng administrasyon nitong si Marcos Sr. Mamaya ho natin pag-usapan yan at papasadahan din ho natin yung mga matindi ho itong mga kababayan. Itong kay Manong Ted dito kasi breaking news ito. Meron ho silang nahukay na mga buto-buto ng tao sa simenteryo. Mamaya ho mga kababayan, magugulantang ho kayo dito sa update na to. Panigurado. Magugulantang ho kayo dito. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At yun na nga, gusto ho muna nating pasadahan yung ating mega love shoutout dahil baka matambakan na naman ho tayo, mahirap na nga. Mega love shoutout dito kay Healing Hearts Sanctuary. Healing Heart Sanctuary, mega love shoutout. Maraming salamat dyan sa pakulay mong $9 ha. Love watching your video. Keep it up, Sir PH. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH. Sanctuary. Maraming salamat. Mega love shoutout. At syempre, ito na-miss ko to. Sa totoo lang na-miss ko to Kay Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, kumusta na ho kayo? Maraming salamat sa pagsuporta sa PH. Mega love shoutout ha. Maraming salamat ho sa pagsuporta. Ayun na nga, ipinapakita ho natin yan para hindi ho kayo magpakulay. Huwag na ho kayo magpakulay. Okay na ho yung isang like at saka isang subscribe. At kung nahihirapan kayo mag-subscribe, yung i-scan nyo lang ho sa cellphone nyo ganito. Yan o. Kunyari, nandyan yung natin QR code. Scan nyo lang ng ganyan. Makakapunta na kayo. Makakapag-subscribe na ho kayo sa PH Update. At kumbaga, yung mga nagpakulay, appreciation lang ho yun. Kasi extra effort yun. Pipindot-pindot ka pa. Pero hindi na ho yung kailangan. Magpakulay kayo. Hindi kayo magpakulay. Maraming salamat ho sa araw-araw na pagsama nyo sa PH Update, sa ating mga update dito. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito bago tayo pumunta dito sa County of Los Angeles Medical Examiner, pasadaan muna natin itong ipinataw na buwis, karagdagang buwis sa mga savings. Alam ko nabubuwisan na yan correct me if I'm wrong. Alam ko nabubuwisan na yan. Ngayon kung di pa nabubuwisan, napakalaki talagang kabalbalan nito. Ito, may tax na rin. Interest on long-term savings. Now tax 20%. Napakalaking dagok ho yan sa mga kababayan nating kaipunero nga. Kasi sa pagkakaalam natin sa pangungulekta ng buwis para karagdagang pondo para dun sa mga normal lang naman ng buwis. Hindi tayo pwedeng hindi mangolekta ng buwis. Didiretsuhin ko na ho kayo dyan. Iya ang gasolina, iya ang mga pagkain natin, yung mga noodles, o kung ano pa man yan. Pagka may binili kang serbisyo, kailangan ho talaga nating magbayad ng buwis. Dumaan ka sa isang karsada na nagbabayad ka ng toll, meron hong buwis yung mga yan. Lahat to, ng galaw natin dito sa bansa na to, binubuwisan. Pero normal yon. Bumili ka ng candy, may buwis yan.
Bumili ka ng may buwis yan. Lahat ho yan may buwis. Bumili ka ng sardinas, may buwis yan. Kailangan ho yan ng pamahalaan para umandar. Saan tayo kukuha ng pampasweldo sa mga buhaya sa Pilipinas, di ba? Kailangan din natin pakakainin yung mga pamilya niyan. Kailangan natin ponduhan yung mga trip ng mga yan. Kailangan natin ponduhan yung mga flood control nila na hindi natin na makita. Kailangan ho nating magbayad ng buwis sa pamahalaan, okay? Kaso pagka yung isang bagay nabuwisan na, at papatawan mo to ng buwis, papatawan mo to ng karagdagang buwis, pwede tayong mali dito. Lagi naman tayo nagkakamali dito sa PH update eh. Hindi naman lagi kang tama dito. Pwede, ngayon pa nga na sinasabi ko na, baka mali ako dito. Pagkakaalam natin, ganito, yung mga bagay-bagay na pinapatawan nila ng karagdagang buwis, yun yung mga bagay na ayaw ng pamahalaan na i-take nyo. Halimbawa niyan, alak. Di ba merong syntax? O kaya pinatawan ng mataas na buwis ang alak para hindi kayo uminom ng alak. Di ba, makakasama sa kalusugan yan. At kung gusto nyo talagang magwalwal, kailangan nyo magbayad ng extra. Yun kumbaga pampigil sa mga mamimili. Kasi sakit ang kahihinatnan mo dyan eh. O ngayon, sigarilyo, isa pa yan. Pinatawan ng napakataas na buwis. Para saan? Para maging isang factor yon para mag-quit yung mga smoker. Tama, mali? Ngayon dito, kayo na hong tumapos sa sasabihin ko. Ano bang ibig sabihin ng pagpataw ng buwis dito sa long-term, long-term savings na to? Para ba mapigilang mag-ipon ang ating pambira, oo. Yun ang pagkakaintindi natin. Kasi pagka yan, pinatawan mo. Yung buwis na normal, okay lang yun. Walang problema. Yung kailangan nyo ng revenue ng mga crocodile. Pampasahod natin. Pambayad sa mga kirida, sa mga kabit nila, di ba? Yung mga pambili ng kapritsyo nila sa pamahalaan. Kailangan ho natin yun. Pangpondo sa mga pilmpes sa Beverly Hills. Kailangan ho natin yan. Kailangan ho natin ng buwis para maisakatuparan ng mga kabalbalan ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Hindi ho natin sinasabing mali yan. Pero ang pagkakaalam natin, pagkakaintindi natin, yung mga bagay-bagay na pinapatawan ng karagdagang buwis, yun yung mga bagay-bagay na pinipilit kayong ilayo ng Estado doon sa mga bagay na yun dahil hindi makakabuti sa pangangatawan nyo, sa kung ano man, finances nyo, di ba? Yung mga bagay na yun. Ngayon, ang tanong dito, ano ho bang ini-aim ng administrasyon dito sa isa na to? Ayaw nyo na ho bang mag-ipon ang ating mga kababayan? Ayaw nyo na ho bang magkaroon ng time deposit? Kasi ikaw, di ba iniisip mo, okay, time deposit ako para ito kay ano? Kasi kung lalagay mo lang sa regular savings yan, hindi mag-earn ng interest yan. Ika nga, matatalo ka pa sa inflation. Yung pera mo after 10 years o after 20 years, wala na yun. Kung 1 milyon yun, siguro yung buying power nun, ngayong mga panahon na to, makakabili ka ng 1 milyon, makakabili ka siguro ng 1,000 square meter na lupa. Halimbawa, paglipas ng 10 years, yung 1 milyon mo, baka 100 square meter na lang mabili mo. Ganun ho, matatalo yung pera mo. Kaya yung iba na mababa yung appetite nila sa risk, appetite talaga, siyempre, appetite di ba? Appetite, ayun. Mababa yung appetite nila sa risk. Lalagay nila yan sa time deposit para at least hindi bumababa, merong interest na nakukuha ka. Hindi iba ayaw nilang pasok sa ganito, pasok sa ganyan kasi yung risk mataas. Hindi sila risk taker di ba? O kayo, ano masasabi niyo diyan? Hanggang doon lang ho tayo dito kay Ralph Recto. Ito talaga si Ralph po. Huwag niyo hong iboto yan kung sakaling tumakbo na senador sa susunod. Sintu-sintu ang utak niyan. Hindi ko alam pero hindi ako believe diyan sa pinatawan ng additional 20%. Para sa anak ng toka. Ang tagal yung mga nag-iipon ho na yan ho talaga yung mga yung extra pera nila, gusto nila pagdating ng panahon, ito para sa anak ko to. Pati ba naman yung para sa anak nila sa susunod na generasyon o susunod na mga panahon pakikialaman pa ng pamahalaan? Di ba napakababoy ho? Hard-earned money yun. Kumbaga, nagsweldo ka. Tinanggalan ka na ng ng BIR mo, SS, pag-ibig. Lahat yan, tinanggal na yan. Pagpasok mo sa bangko, naisipan mo, time deposit ko. Tataksan ka ulit ng mga walang yung buwan. Hindi ba double taxation sa bagay? Normal lang sa Pilipinas yan. Triple, double, quadruple tax.
Okay yan, kung trip nyo yan, ang magagawa namin, may mga bangag kayo. Ito na nga ang kwento. Ito na nga ho ang kwento. Tulungan ho natin si Auntie Claire dahil ininabas na ho ng County of Los Angeles Medical Examiner yung resulta ng pagsusuri nila kay Paulo Tantoco. Ito walang dagdag bawas to. Kasi ayokong si Auntie Claire nagagalit na yun. Ba't nga kasi dagdag bawas kayo? Huwag kayo dadagdag bawas. Ito. Ang nakalagay sa resulta sa website ng ito pakita ko, ilapit ko yan. Ayan yan. Teka lang. Ba't parang maliit? Ayan. Ayan County of Los Angeles Medical Examiner. Ayan, hotel. Place of gurgur, place of death. Hotel. Ilang taon? Anak ko, bata pa to. 44 anyos, taong gulang. Nagurgur ho siya nung March 8. Tapos, mga ilang araw, kikidnapin na nila si Tatay Digong. Ito. Juan Paulo Tantoco. Nasa website yan Normal lang yan. Nagpulburong kayo sa Amerika, natural, merong kabayaran yan. Makikita yung mga resulta ng pagsusuri na ginawa sa inyo. Kung ayan ito, galing ho kasing website to, hindi ho pwedeng lokohin to, ito. Case number 2025-04-377. Case status open. Yan ang dahilan kung bakit hindi sasama si Kokak sa Amerika. Kasi bukas pa ang kaso. Mahirap na, baka bawiin yung interim release niya. Ito, kasarian, lalaki, ethnicity, Asyano, lugar ng pagkagurgur. Naku, sosyal, sa hotel. Anak ng toko, yan sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ito pa mga kababayan, manner, pagkakagurgur daw niya, aksidente, nasubsub siya sa pulburon, sinunghot niya lahat. Investigator, siya niya, mga yan, si Laura, si Rapi nandito rin. Yan ho ay galing sa mismong website ng Los Angeles County of Los Angeles Medical Examiner. Yan sinasabi natin kay Auntie Claire. Hindi ho tayo basta-basta maglalabas dito ng kung ano-anong kapike-pikean. Mga totoong mga totoong kaganapan, totoong balita lang ang lalabas dito. Eto na, rekta na ho tayo doon sa mga nahukay na buto sa sementeryo. Dito tayo kay Manong Ted Pailon. Manong! 3 bangkay po hinukay sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas, kung saan po naman inihinalang inilibing ang ilan sa mga sinasabing nawawalang sa bungero. 5 oras pong naghukay para mahanap ang sinasabing 3 bangkay. Susuriin kung sila ba. Mag-uukay ka ng bangkay sa sementeryo. Tapos inabot ka pa ng 5 oras. Napakawalang kwenta talaga ng DOJ natin. Pambihirang yan. Mag-uukay ka na lang, aabutin ka pa ng 5 oras. Langyang yan. Kilalanin mo natin baka yan yung mga tinutumba ng mga parak. Di ba mahirap na, baka yan yung mga tinutumba ng mga parak. Tapos yung mga ebidensya gagamitin laban dito sa mga nawawala sa Di na ho natin alam. Pagka ang tao ay nakaplakda na sa lupa, hindi mo na alam kung anong kinagurgur niyan. Hindi mo nga malaman kung anong pagkakakilanlan niyan. Tapos yung handling ng mga remains hindi maayos. Sabi nitong si Dr. Porton, Porton tama yung nag-examine sa mga bangkay, mali yung handling. Ngayon, sinasabi nila sa social media, yung nakuha daw mga buto-buto sa lake. Pabigat daw ho yun nung mga fish pan dyan sa lugar na yan. Yung mga pabigat, sinasabi natin. Ay kabilang nga sa mga nawawalang sa bungero. Iniutos po ng DOJ ang naturang paghuhukay. At ayon sa impormasyon na nakala po ng News 5, magkakahiwalay na taon inilibing ang mga nahukay na bangkay. Nako, magkakahiwalay na taon. Ano kayang taon yan? 2023, 2024, at ngayon 2025? Yari tayo dyan. Kuha raw ang mga lalaking yan sa iba't ibang bulubunduking bahagi ng Laurel, Batangas. Kahapon naman nakumpleto na ng mga otoridad ang pagsuyod sa first quadrant o unang bahagi po ng Taal Lake. Nakatulong daw sa pagpapabilis ng scanning sa lake bed ay yung Remote Operated Vehicle o ROV na 2 araw pong ginagamit ng ating diving team. Pero puro burak at basura lamang ang nakukuha nila.
Ngayong pong Nako. araw ay palalawigin pa ng Coast Guard. Ayan. Ito namang si Manong Ted. Di naman puro burak talaga ng kumakaburak tong si Manong Ted eh. Baka magalit po sa inyo yan yung mga yung mga, ang tawag dito, yung mga kokak dyan sa Malacanang. O yung mga nasa DOJ. Puro burak at basura. Hindi, mga sako-sako. Toni-toniladang buto-buto. Guard ang ilang bahagi po ng palalawigin pa ng Coast Guard ang kanilang paghahanap sa ilang bahagi po ng lawa para nga matukoy kung totoong naandun nga ang mga nawawalang sabongero. Nangako naman po ang DILG na wala silang Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay... Yun ang pinaka-latest na update sa mga nawawalang sugarol. O ngayon lipat na ho tayo dito kay dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles, ha. Dito ho tayo kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Panoorin ho natin ang kanyang paghimay kaugnay diyan sa naging press con nitong si Ante. Eto, game. Natin eksakto yung mga sinasabi niya. Nang sa gayon, maaari na baklasin natin pag nakita natin kung ano yung mga components ng mga sinabi niya, mas makikita, mas magiging maliwanag sa atin kung ano yung purpose niya. So, ang sagot niya, ito yung katanungan muna ha, news of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. So, ito yung tanong dalawang parte ito. Since he is part of the FL's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from Malacanang po, Presidential Sister released a statement. So, dalawa. Ang tinatanong nung nagre-report o nagpapahayag, mayroon bang statement ang ating unang ginang? Hiyang sinagot, imbis na sagutin na oo o hindi, o mayroon pong statement o wala, ang sagot ay nakakalungkot. So, ang tanong is, when we know if the First Lady will comment on this, ano yung sagot? Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika, ginagamit ng mga obstructionist para masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang admin na ito. Responsive ba ito? Sinagot ba niya yung tanong? Obviously, hindi. Hindi. Okay? Nakalagay pa, nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi kasama sa official entourage ni FL na unang ginang, ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumagawa daw ng peking police report. So next part na ito. So muli, ang ipo-point out natin, hindi niya sinagot yung unang bahagi ng katanungan, which is magkukomento ba si First Lady? Hindi niya sinagot. Nananawagan naman. Doon sa second part, sabi, nananawagan si Senator Amy ng comprehensive report mula sa palasyo para matapos na ang spekulasyon. Sinagot pa ni Attorney Castro. Hindi rin. Titignan pa natin further yung kanyang kasagutan, ha? Pero highlight ko ng pula dito, para dun sa mga nanonood sa TikTok, maaaring yung tignan ko dito sa YouTube at saka sa Facebook at saka sa Rumble. Highlight ko yung mga salita na medyo, how do you call this, hindi na siya masyadong objective. Now, hindi natin ini-expect si Attorney Claire na maging fully objective dahil syempre nandyan siya para ipagtanggol ang Malacanang. Ngayon pa man, medyo, yung medyo extreme ng mga salita. Correct. Pribadong tao nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. In other words, itong mga salita tungkol dun sa pagkamatay ni Mr. Tantoco ay pamumulitika lang. Pati yung paglalabas ng kung anik-anik ng mga dokumento, pamumulitika. At ang tawag kaagad sa mga taong nagdi-discuss o naglabas di umano ng mga dokumento or ng particularly yung police report, she's trying to avoid saying it, pero yun po yun eh. So, ginagamit ng mga obstructionist. Ano ang ibig sabihin ng obstructionist? Mga humaharang. Ano daw ang hinaharang ng mga taong obstructionist? Hindi po maliwanag. Hindi niya sinabi bakit obstructionist. Yung mga tao na di-discuss tungkol dito sa mga pangyayaring ito. So, ang purpose daw ng paglalabas at pagdi-discuss ng balita na ito ay para sa kasiraan ng unang ginang ng Pangulo at ng administrasyon.
So, ang characterization niya ay nakakahiya ang mga ginagawa. Hindi niya pinangalanan yung mga taong supposedly gumagawa nito. Next, sinabi niya, kakahiya, gumawa sila ng peking police report. So, please take note. Pag sinabi mong gumawa sila, this is intentional. Okay? Hindi yung, this was accidental or anything like that. Ha? Gumawa. Okay. Peking police report. Gumawa ng peking police report. Siyempre, parati, pag ikaw ay gumawa ng report, sinasadya yan. Naturingang journalist, mga dating spokesperson. Okay. Umpisahan ko na. Mayroong pumunta sa wall ko, nag-i-insinuate na ako daw yon, mali siya. Kasi never po ako naging spokesperson ng ating current na Pangulo. Ang spokesperson niya dati ay si Attorney Vic Rodriguez. Ako po ay naging press secretary. So, hindi po ako yan. Ang tila ini-insinuate ay yung dating spokesperson, hindi ng palasyo, hindi ng administrasyon ni Presidente Marcos, kundi two administrations before. Hindi marunong daw mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist. Oh, by the way, hindi ako journalist, ha? At least not in the way she uses it. Pero nasa mainstream media ako. Well, hindi ako graduate ng journalism. Okay. Anyway, sabi niya, kung di nagiging propagandista ng kanilang isinusulong ng mga interes. So, paulit-ulit itong mga loaded na terms na to. Propagandista, sinusulong ang mga interest, mayroon din tayo makikita uli ng mga obstructionist after that. So, next. Ito po ang opisyal. Ito hindi nila kino-contest, hindi nila binanggit o hindi binanggit ni Attorney Claire. Ito yung, and this is available online. So ito po ang naging basehan ng mga reports katulad nung sa Politico, sa Bilyonaryo, sa Abante, and so on. Sabi ay, ito na nga, date of death, March 8, 2025. Wala po tayo ditong time of death. Medyo magiging significant yan later on sa discussion. So, place of death, hotel. Hindi binanggit kung anong hotel. Pero, he was staying at the Beverly Hilton Hotel. Okay. Ang cause, isa lang ang sinabing cause, cocaine effects, tapos other significant conditions, probable atherosclerotic cardiovascular. May heart condition siya. Nako. Okay. Okay, ito sinasabi na, according to Attorney Claire, ang sinasabing police report, these are her words, na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Sabi niya, kahit po mismo ay kayo po mismo maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar ng Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, ito yun. I-reproduce ko yung portion lang para makita lang natin ang comparative kung ano yung sinasabi niyang hindi dapat ang pineke na portion. Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya, ang parting yon ay dinagdag lamang. Sabi niya, nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word neuro. So ito yung nakalagay. Pag titignan ninyo, according to Yusek Claire, officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Now, 12:05, malamang ito, AM, March 8. Okay? So, according to Yusek Claire, dito from, and the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning, which were Daina Arroyo Tantoco, Liza Araneta Marcos, and Alexa Miro. Itong buong portion na binanggit ko ay, according to Yusek Claire,
dagdag. Yan po ay dagdag lamang. Sabi niya, ito ay gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interes. So, paulit-ulit yung part na yun ng pang-personal na interes. Hindi niya binanggit kung sino ang supposedly na meke nito at kung anong personal na interes yan. Ang sinasabi lang niya is this particular report na di umano'y nilabas ng isang journalist na dating spokesperson, sinasabi niya, and the cause, from suspected drug overdose at yung mga pangalan, yan daw po ay dagdag. Now, tignan natin. Ang sabi niya, tandaan po natin, ang unang ginang, nung siya ay nasa Los Angeles, ay mayroon po siyang security service na na-provide ng US at meron din siyang kasamang PSG. Yung security service ng foreign country, standard po yun with certain countries. Halimbawa, sa Singapore, standard po yun. Lalong-lalo na kung if it's an official or a state visit or working visit. Tapos bahagi kayo ng party ng head of state, binibigyan talaga kayo ng counterpart ng security service. So, meron siyang counterpart na security service. Meron din kasamang PSG according to Yusek Claire. Ano yung purpose? Bakit niya sinasabi ito? Parang ang sinasabi niya, ang inaalud niya dito is parati siyang may kasama at ang mga kasama niyang ito ay mga law enforcers or persons who would have responded to something, to a life-threatening situation or to an illicit or illegal act. Okay? Yung reasoning niya is, may mga kasama siyang ganito. Hindi niya magagawa ito dahil kasama niya itong mga ito. Yun ang reasoning. Now, I'm not saying we believe it or not, pero yan ang explanation. Ngayon, tignan natin. Ang sabi niya, merong activities, March 8, makikita sa monitor, ads monitor. Merong concerto. Hindi ko nalagay dito yung sa concert. Ito po, March 7 activities ito kasi ito yung Film Fest. However, sabi niya, paano daw, kasama din daw niya si Secretary Cristina Frasco. March 8 ginanap yung concert, kasama niya si Sec Frasco. At sabi ngayon ni Yusek Claire, paano masasabi ng mga obstructionist na ito, ng mga fake news peddlers na ito, ang patungkol sa mga nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya yun ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Okay, i-interrupt ko muna itong presentation na ito. Hindi, mamaya na. So, tandaan niyo po yan, sabi niya March 8, may konsyerto hanggang gabi daw yon. At kasama niya si Secretary Cristina Frasco. Okay, tapusin lang po natin itong Last question, Pia Gutierrez, ABS. Last question. Quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concerned the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito. Yun nga hindi ko nila basta-basta pwedeng kasuhan yung mga yan. Paano pagka biglang lumabas yung, diba, sa mga susunod na panahon, biglang nagkaroon ng, diba? Pag-aralan nyo muna ng pag-aralan. Dahil isang journalist o isang parte ng media, nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Okay. Klasin natin. Ang tanong ni Pia Gutierrez, may legal action ba that is being contemplated, lalo na doon sa mga nagpakalat ng mga fake na police report, especially since this concerns the First Lady? Sinagot naman ni Yusek Claire. So sabi niya, pag-aaralan po. Mukhang napapanahon, pero pag-aaralan. Ang lumabas sa ABS-CBN later on is that Malacanang contemplating legal action. Ayan, iba na. Pero dito, to be fair kay Attorney Claire, sinabi niya pag-aaralan. Although may sinabi din siya, hindi po dapat manatiling ganito na dahil
isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan, maaaring paniwalaan ng mga kapwa nating Pilipino. So nakakalungkot po yun at medyo nakakahiya. Okay, take note, sinasabi niya journalist, hindi niya sinabi social media. Paulit-ulit, isang journalist daw ang naglabas nito. Okay? Sige, doon naman tayo ulit sa isa pa. Mayroon tayong makikita dito sa YouTube. Ang date nito ay March 8, 2025 at 7 p.m. Play natin yan, ha? Ay, sandali. Yan. Ayan, oh. Oh. Okay, itong video na ito ay nasa YouTube. Pwede niyo pong makita. Yan yung ano, hindi ko po siya cleaned up para makita ninyo. May mga nagpadala ng link na ito. Now, just because we are putting it here doesn't mean we are certifying na totoo ito, na tama ito, na tama yung oras at araw na ito. Gayunpaman, on the face of it, March 8, 2025, on the day na sinasabi nila that the First Lady ay may inattendan na konsyerto. Parang di naman totoo yan. Ayan si Lisa, oh. Nandyan siya, kumakain, katabi niya si Tantoko. Ito ay 7 p.m. Sino ang katabi niya? Ang katabi niya is the deceased. Okay? So, hindi na, pag tinignan ninyo yung previous presentation niya, masasabi ba natin na before or after ito nung concert or yung konsyerto? Sabihin na natin na buong gabi yun, according to the police report na hindi pinabulaanan, ha? Yung portion ng police report na hindi dinideny ni Yusek Claire indicates time of death at 12:05, March 8, 12:05. madaling araw. This is 7 p.m. Nako! Yari dito si Auntie Claire. I rest my case. Okay? Ng March 8. So, ano yun? Parang madaling araw ng March 8, yung ano, parang maliing ano na to. So, meron tayong konting discrepancy dito. Gayunpaman, maliwanag, if this is March 8, at ano, ang time of death might have been noon at 12:05, then ito 7 p.m. ito. Kung AM naman yung 12:05, is 7 p.m. pa rin ito. So, maybe may issue tayo dyan. Gayunpaman, this is the date of the concert, March 8. So, something is not adding up. So, yan yung ano natin ngayon, ngayong araw na ito. Something is not adding up dito sa mga kwentong ito. Nako, something is not adding up. Yari kayo dyan. Oh. Hindi nila kino-contest kasi yung time of death eh. Pero we have a video that, ang tingin ko, yung video dito na nagdi-dinner sila where the deceased is alive and nakikita dun sa is Secretary Cristina Frasco, her husband Duke Frasco are all in the picture. So, may problema dun sa timeline or malamang yung video may problema dun sa araw. It might also be concerning the time difference. Baka nilalagay nila is the date or time here sa Pilipinas. We don't know. Now, there are other things that we noticed. Of course, yung name calling ni Yusek Claire, medyo out of place. But
she's consistent at least. Ganyan talaga siya magsalita. Now, bakit nila bina-blind item yung journalist? Yun yung tanong. Bakit blind item siya? My theory on this one, and please I underscore that this is a theory, is para lambat yan. Everybody who feels alluded to, titigil. Okay. Another, this is supposed to be, what is the nature of the visit of the First Lady? Official? Hindi. If it was an official visit, her immunity is only extended if kasama niya ang head of state. On her own, kahit bigyan siya ng kaakibat na security dyan sa US, it doesn't necessarily mean na may official, na this visit is official as far as the US is concerned. As far as the US is concerned, this is personal. Bakit? Official versus personal will determine whether or not may immunity ang unang ina. Next. Yun. So, may issue pa tayo kasi dun sa sa coroner's report, if I'm not mistaken, walang nakabanggit. It's just the date of death, pero hindi nakabanggit yung time of death. Sa akin, a lot of confusion is arising from this issue about time of death. Okay, so let me check your comments or your questions. Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang buong kabuuan ng video na yan, itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, magpunta lang ho kayo sa sa YouTube channel niya. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po.